Magandang umaga. Nako, Kumusta na? ito, balik tayo sa DCXL, Oo nga Senator. Opo. Sige, salamat sa inyong panahon ngayon. Ano bang mensahe ng inyong walkout kagabi? Kasi nasa kanila yung numero, pero nasa side naman namin yung rules, ano? Maliwanag eh. Mm. Kasi kahapon, nabigla kami, biglang nag-distribute after nung long break o yung pag-suspend ng session, nag-caucus sila. Mm. Hindi namin alam kung ano pag-uusapan siyempre. Pero nang bumalik kami sa floor, nag-resume, biglang nag-distribute si Senate President Cayetano ng mga papel na kung saan nandun yung mga proposed amendments ni Senator Yong. Kasi napansin din namin, medyo tinagalan nila yung interpellation doon sa naturalization ba yun? So parang naghihintay sila sigurong mabawasan yung numero ng minority. At sila siyempre naka-ready. Pero ang problema nila, wala si Senator Chiso, isa lang sila. Kasi sa ngayon kasi wala si Senator Bato, 12 sila. Right. So 11 lang yung bilang nila. Right. So kami naman, knowing that, and nung nag-distribute na nga ng papel na yung dalawang amendments, nagbulungan na kami na Minority Leader Tito Sen. Opo. Sabi namin, masama plano nito. Pagbobotohan nito. So, of course, sabi ko sa kanya, hindi, i-question ko muna, mag-interpret ako. Dahil nung nakita ko ngayon, nireview na namin yung mga rules. At maliwanag, ang ina-apply nila, ini-invoke nila yung Rule 136. Okay. Ang 136, yun yung pwede nang ibalik sa plenaryo ng majority leader yung motion, yung amendment na motion na amendment at discuss na doon. Right. Pero nung pinakuha ko yung journal noong May 11, maliwanag na na-refer na yung motion na yon sa Committee on Rules. So, ini-invoke nila yung 136. Ang ini-invoke ko yung 24, which is the governing rule. Oo nga. Pagdating sa motion o resolution na na-refer na sa committee. Right. So hindi po pwedeng basta itakil sa floor kung wala itong committee report na na-report out ng Committee on Rules. Maliwanag naman, hindi pa namin na-constitute yung Committee on Rules. Actually, acting pa lang yung majority leaders, yung chairman ng Committee on Rules. Right. At maliwanag, walang Committee on Rules to speak of in the first place. Yun yung sinasabi mo. Oo. Yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi naman ni Senate President, kasi tinake over niya yung interpellation eh. Right. Hindi na si Senator Villanueva na interpellate ko. Siya na yung tumayo doon. Oo nga eh. So, at siya tatawag ng mag-divide. Kaya ang wala siyang bukang bibig kahapon o kagabi, kundi divide the house, divide the house. Right. Kasi iniisip niya, may quorum kasi nando naman kami. Yes. So naisipan namin, anong gagawin natin pagka pinilit yung divide the house? So nagbulungan na kami. Walk out tayo, pero kailangan mag-iwan tayo ng isang member. Ayun. Si minority leader yon kasi kailangan may magko-question ng quorum. Yes. At mag-move to adjourn. Kasi kung walang maiwanang minority doon, sila na lang walang magko-question ng quorum. Since ang quorum, noong nag-roll call, andon kami, yun ang bilang ng quorum. Yes. Unless, kaya kami umalis, ko-questionin yung quorum at the same time, kasi kung walang quorum, pwedeng mag-move to adjourn. Yeah. Yan ang nasa rules din namin. Senator Ping, so sabi ko nga, nasa kanila numero, nasa amin yung rules. Sa inyong rules, tama. So sa madaling sabi, Senator Ping, yung walkout ninyo kagabi, doon nyo na lang ito na pag-usapan? Doon na nasa plenary hall na kayo? Let's say, parang spontaneous na yun eh. Ayun. Parang doon na lang kami nagbulungan. Kailangan umalis tayo rito para madaling question, pwedeng i-question yung quorum. Oo, Diyos ko. Kaya lahat kami, except Tito Sen, umalis doon sa Senate floor. Oo. Kasi kanina, may kausap nga din akong analyst. I don't know if you have heard some perceptions like this, no? Na sana daw nga hindi nangyari ang walkout. Oo, kasi parang dinebate ninyo, kumbaga yung rules. Oo, yung rules, nakipag-engage kayo doon kasi klaro din daw yung sinasabi naman na hindi pa naman yung specifics nung motion yung pinag-uusapan. But kung magkakaroon ng rules, anong reaksyon nyo doon? Tama yun. Wala pa kami doon sa punto na pag-uusapan namin yung merit ng motion. Wala pa kami doon eh. Kasi pinag-uusapan pa lang namin, sumusunod ba sa rules natin yung itatakil natin yung motion na hindi naman nare-report out ng Committee on Rules. Nandun pa lang kami. Right. Ayaw nga namin umabot doon sa pag-uusapan namin yung merito noong dalawang amendments na pinopropose. Pag umabot kami doon,
tatalunin kami sa numero. So Yun. ako, kinu-question ko muna, teka muna, meron tayong rules na kailangan dumanto sa komite. Mhm. Hindi wala pa yung komite. Ganon. Oo nga. Kasi nga, parang, well, ako din, I have to be honest, yun ang feeling ko, no? Yung demeanor ka ako Oo. ni ni Senate President Cayetano. Kasi parang, if there is an objection, di ba ang rule natin, magbotohan tayo. Paulit-ulit siya doon eh. Paulit-ulit Puro siya divide the house eh. Right. Okay. So, Alam mo, Ricky, pagka nag-fail yung argument mo, gusto mo tapusin yung debate kasi Yes. wala kang laban sa debate kasi wala ka namang rule to stand on. right. Kasi alam niya, talo siya sa debate. Kaya sabi niya, kung nag-object, divide natin yung house. Right. Pero teka muna. Oo. Nagdidebate pa tayo eh. Oo Bakit nga. ipapadivide mo yung house? So, ini-invoke niya lagi. May objection, nag-disagree siya, mag-divide niya ng house. Tama yung sinabi ni Senator Kiko. Mhm. Curtailment talaga yon. Hindi mo na kami papayagan na i-discuss ito sa floor. Mhm. Basta botohan na lang tayo. Ako naman, ang ini-invoke ko, papaliwalaan na ba natin itong rules? Mhm. Kasi dalawang bagay yan, Ricky. Kung walang aksyon na ginawa ang plenaryo noong Lunes at hindi ito na-refer sa Committee on Rules, pwede talaga i-take up sa plenary yon. Mhm. Wala pang jurisdiction yung Committee on Rules kasi walang referral. Mhm. Ang problema nga, dahil nung nireview ko yung journal, at inamin naman ito sa floor kasi tinanong ko anong status ng motion. Sabi ni Senator Villanueva, yes, it was referred to the Committee on Rules. So kung na-refer, wala pang jurisdiction yung plenary kasi ang jurisdiction nasa Committee on Rules pa Okay. na hindi pa nagdi-discuss. So anong pag-uusapan natin din sa plenaryo? Mhm. So dalawang usapin eh. Tama. So, yung isa naman, kung sakaling matalo kami sa butuhan doon sa interpretation ng rules, pupunta na kami doon sa merito nung dalawang amendments. Okay. Senator Ping, ganito, no? So, pangalawa na ito, well, nakita naman natin kung ano nangyari, leadership change, anong mas malaking nakikita ninyong plano given this movement from the majority? Well, to control, through numbers, sheer numbers, wag na yung diskusyon, wala na yung pag-usapan natin kung ano yung nararapat, basta't yung superiority saka yung tyranny of numbers, yun ang gusto nilang pairalin. Mhm. And then in relation to impeachment trial, ano nakikita ninyo? Pwedeng tumawid doon. Aha. Na kung saan, maski kung maipapasa tong amendment na ito, proposed amendments, maski yung nagtatago, pwedeng bumoto. Maski yung nakakulong, pwedeng bumoto. So effectively, hindi mababawasan yung numero nila. Oo. So tatalunin kami ng tatalunin kasi alam mo, maski sa impeachment trial, although merong rules on impeachment, nag-a-apply pa rin yung rules of the Senate. Mhm. Pwedeng i-apply, interpret na nag-a-apply pa rin yun. Oo. Parang yung rules of court, suppletory, hindi ba? So yun ang planong nakita natin. Oo. Napatawid ito papuntang impeachment. Para nang sa ganon, bawat mga motion, halimbawa ng prosecution o kaya ng defense, sila yung mamamayagpag, sila yung masusunod kasi nasa na yung tyranny of numbers kasi nga, kung tutusin, 13 sila. Opo. At Senator Ping, masyado bang... Kahit na physically, wala silang 13 kasi Right. hindi naman natin pinapanalangin o hindi natin ino-hope na makulong yung ibang kasama namin. Opo. Pero let's face reality, na posibleng mangyari yon dahil nagpahayag na nga si Ombudsman Boying Remulla Mhm. na kahapon pinirmahan niya na yung information laban kay Senator Estrada at sa Huwebes bukas ire-refer na nila o ipapile na nila sa Sandigan Bayan Oo. yung information. Alam naman natin kung ano na mangyayari once na nasa Sandigan Bayan na. Right. And in 2 weeks time, sabi rin niya, baka ma-file na rin yung kay Senator Joel Villanueva. Right. Pagkatapos may kaso pa si Senator Marcoleta na non-bailable din, Mhm. Tama. yung plunder. So pag nabawasan sila ng halimbawa 3 bago kami bumalik, hypothetical ito Oo. bago kami bumalik sa July 26 o kaya pag nagsimula na yung impeachment trial on July 6 at kapos sa bilang, kailang gusto nila mabilang pa rin maski nasa loob ng kulungan at nagtatago yung 4. Oo nga eh. Oo. Klaro naman. And given that, Senator Ping, masyado bang premature, unfair pang sabihin na these actions are leading towards protecting the Vice President sa impeachment na mauuwi din naman sa voting towards the end? I don't want to speculate on that kasi ako mismo, sasabihin ko sa totoo, Ricky, Opo. hindi pa ako decided kung magko-convict o mag-acquit. Ayun.
Ayun. And I can speak for myself at yan din ang usapan namin pag nagko-caucus kaming minority. Mhm. Hindi ibig sabihin na nasa minority kami, sigurado kami magko-convict. Ayun. Kasi kung maliwanag na ang ebidensya kapos, ano man ang iharap namin sa publiko Right. na nag-convict kami, maliwanag naman kapos yung ebidensya. Right. Pero sa isang banda, kung napakalinaw naman na napakalas na ebidensya, wala din kaming mukhang iharap sa taong bayan kung mag-a-acquit kami, hindi ba? It Right. works both ways. So wag nating i-divide kaagad yung issue na ang motibo, hindi ko alam sila, pero kami, pag nag-uusap kami sa caucus, nagkakaisa-isa kami na tingin tayo sa ebidensya. Right. Hindi ito automatic na mag-convict tayo just because hindi tayo identified doon sa mga sinasabi na nating kaalyado ni Vice President Sara. Well said, Senator Ping. Mabuhay ka at kami tatawag ulit sa susunod ha. Thank you, sir. Yeah, thank you, Ricky.